Hey yo, good day everyone! Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Ito yung meron akong tinitingnan ngayon na tanong from one of our viewers na nag-message sa Facebook Man Cannot Ride. So maraming salamat. Matagal na daw siyang nanonood. Meron lang siyang feedback na binigay sa akin, saka meron din mga katanungan. Unahin natin yung feedback. Ang feedback niya sa akin, nakaka-intimidate kang magpaliwanag. Yung mga paliwanag mo ay mahahaba. Hindi pwede sa generation namin ngayon. So malamang bata-bata pa to. Sa generation namin ngayon na walang pasensya o walang oras para magtiyaga na makinig ng isang lecture. Lecture? Hindi mo ako nagle-lecture Yan. So, sabi niya, please lang, baka pwede mong ipaliwanag uli itong mga katanungan ko sa pinaka-maikli, pinaka-simpleng paraan. O sige, edi gawin. Ito na yung tanong niya ngayon. At kaya ko to ginagawa ng video dahil naalala ko na sobrang daming nagtanong nito sa akin dati. At sa tingin ko hanggang ngayon, nakakalito pa rin. So, marami pa rin na nalilito. So, sisimplehan natin. Nakaisip ako ng idea. Ito, tama-tama, nakaisip ako ng idea. So, meron akong hawak na tablet. Meron din akong sinacharge dito yung cellphone, yung mobile phone ko. So, ito yung kanyang unang tanong. Ang unang niyang tanong, ito pala, ba't ko dito binabasa? Teka, wait lang. May sinaset up ko dito. So, ang unang niyang tanong ay, ano ba talaga ang ECU flash at saka ang ECU remap? Bakit palagi ko yung naririnig tapos hindi ko maintindihan bakit dalawa pa sila pero mukhang isa lang ang ibig sabihin? Okay, so marami kang puntos doon. Maraming salamat. Kaya ako to ginagawang video na to dahil ang dami mong binigay sa akin na idea para sagutin doon. And then, the second question, ito, magbigay ka nga ng examples para mas malinawan ako. Pwede ba yan sa... Oh. Okay. Hindi ko na babanggitin yung pangalan ng motor niya. Kasi pag binanggit ko yun, malamang marami na naman akong haters na makukuha. Pwede ba yan blank? Okay, wait. Let's get to that. Okay, first question. Ito, first question. Teka muna. Na-timer ko ba yung washing machine? Baka tsaka yung rice cooker. Ang dami ko kasing ginagawa. So, first question. What is ECU flash and ECU remap? Sabi niya, bakit daw ginagamit pareho? Mukhang isa lang naman ibig sabihin. So, let's answer that question real quick. Oo. Iisa lang ang ibig sabihin ng flash at saka ng remap. Ang ibig sabihin lang niyan is binabago mo yung program ng ECU. Okay? Banggitin ko lang din, ang ECU ay kalimitan, kadalasan para yan sa mga EFI na makina. EFI is electronic fuel injection. ECU is engine control unit, engine management system, power management system, blah blah blah, kung ano pa man. So, it's the brain of the motorcycle na computerized o yung tinatawag na may the computer box. Okay, para lang malinaw kasi may connection yan dun sa question number 2. Okay, now, so ano ang difference ng ECU flash at saka ECU remap in a simple sense na maiintindihan? Okay, sa ECU remap, para kang merong device, okay, tablet, mobile phone, tapos pumupunta ka sa settings, yan, pumupunta ngayon ako sa settings, ang daming settings dito, at kapag binago ko yung mga settings na yan, yung mga parameters na yan, yan ang kahalintulad ng remap or remapping. Binabago ko lahat-lahat. Yung date and time, battery, storage, language and input, display, home screen, lock screen, sound, vibration. Iisa-isahin ko yung mga apps para i-deactivate ko yung hindi ko gusto, data usage, blah blah blah. Ang dami, sobra.
makalikot ako sa gadget, kaya itong mga settings na to, binabago ko yan hanggang sa pinakamaliit na bagay. Inuutay-utay ko yan. Yun ang remapping. Kaya ako binanggit yung utay-utay kasi doon nalilito yung karamihan. Ang tunay, yung legit na nagre-remap ng ECU, mataluti yan, mabusisi yan, matrabaho yan, inaabot yan ng oras, minsan araw pa. Kasi kada babaguhin mo, itetestingin mo yun sa motor eh. At yung motor dapat nakasalang sa dyno. So dapat available yung software, available yung motor. Anak, your egg, Caesar salad, that's it. You have bread there. Anak, wala na tayong magagawa. 12:00 na. Anong oras ka pa gumising? Ang dami kong naglalaba ako, nagluluto, may delivery. My God. Okay, fine. Okay. Now, sorry, intermission. Yun ang remapping. Ang ECU flash naman is yung kapag ako ay mag-download at mag-update ng firmware or mas kilala sa software update. Kasi yung software update, pag pinindot ko to, ida-download niya yung software updates available at ipoprogram niya dito sa device ko. At wala na akong control dun. Pag kinancel ko yun, cancel lahat. Pag i-gino ko yung lahat, go lahat yun. Hindi na ako makakapili. Kung ano yung ginawa ng manufacturer na ipinasa dito, yun na lahat yun. Kung ano yung binago nila, yun yung mangyayari sa telephone, sa device ko. Okay? So, ulitin ko lang, ang ECU remapping, iyan yung ikakabit mo yung ECU sa isang computer o sa isang laptop kadalasan, tapos i-open mo yung ECU software gamit ang isang ECU tuning software kagaya halimbawa ng Woolwich. Pag inopen mo ngayon yun, ibibigay nun sa'yo yung settings page ng ECU. Tapos lalaro-laruin mo na yun. At sobrang dami nun. Fuel tables or fuel maps, ignition tables or ignition maps, lahat-lahat na. At marami pa yung other maps, settings, at saka mga restrictions na inaalis, marami yun. Okay? Ngayon, ang ECU flash naman, nandyan yung ECU, i-connect mo either sa laptop, sa computer, or sa isang handheld device. Example is Brent Tuning. So, yung Brent Tuning, it's a handheld device na flasher ng ECU. Okay? Na yung ECU flash, as in talaga meron na siyang isang programa, meron na siyang isang bulto ng changes. Tapos, kaya siya tinawag na flash kasi it came from the computer community, it came from the IT community na when you flash a memory, parang ipa-flash mo yung memory, ang mangyayari doon, i-delete niya yung old memory sabay-sabay, tapos meron siyang ipa-flash na bagong memory. So, yung ECU flash, tatanggalin niya yung old program ng ECU, papatungan niya ng bago. Ganun. Yun ang ECU flash, isang bultuhan. Medyo matrabaho din yun, katulad ng halimbawa ng Brent Tuning. Ang Brent Tuning, tumatagal yan ng mga ilang oras kasi paulit-ulit na magsa-cycle yung motor, on and off, tapos may mga instructions pa yan. Please turn on the bike, do not start, okay? Please turn the ignition, do not start. May mga ganun pa yan, turn off the bike, remove the key, put the key, may mga instruction niya. Kaya yung Brent Tuning, matrabaho yun kasi babantayan mo din yun. At kadalasan yun, kumukuha pa yun ng internet signal para makapag-download ng software or yung ECU patch. And then, yung battery ng motor kailangan nakakonect sa trickle charger kasi hindi dapat malobat yun. Kasi pag nalobat yun, magfe-fail yung flash. Pwede rin naman mag-flash na yung ECU lang mismo nakakabit sa laptop. Tapos, okay na siya. Hindi mo na siya kailangan bantayan. Automatic na siya nagpa-flash. Meron lang mga confirmation messages mo aabangan. Ganun lang siya. Ito na, pasensya na. Ito na yung pinakasimple kong alam na analogy ng ECU remap saka ng ECU flash. Now, alam ko na yung mga paliwanag ko before, ang dami kong ginawang videos tungkol sa ECU tuning.
alam ko yung mga paliwanag ko, minsan may pagka-technical talaga. Hindi na naman natin talaga kailangan kasauluhin lahat yon, pero ang sa akin lang is, dito kasi sa atin, napansin ko, kokonti yung ating competent tuners na marunong at saka yung alam ang ginagawa. Kadalasan, nakikita ko mga videos, ECU remap daw, yun naman pala, dinisable lang yung O2 sensor, dinisable lang yung speed limiter, dinisable lang. Para sa akin, hindi kompleto yun pag remap, para sa akin pag remap, talagang pupuntahan mo yung mga maps. Kaya nga mo siya i-re-remap. Pupuntahan mo yung mga maps, babaguhin mo yung mga cells doon. Napakadelikado nun kasi isang numerong mali doon, hindi tatakbo ng maayos ang isang big bike. Isang numero lang mali doon, isang mintis lang doon. Halimbawa yung 61, ginawa mong 60, may epekto yun. Yung 54, nagawa mong 56, tapos yung kasunod niya is 53, tapos ginawa mong 51, magulo yun. So, yung competence ng isang tuner, kaya magaling talaga siya. Kailangan naiintindihan niya. Diba? Naiintindihan niya na, ito, dito sa cell na to, isa lang babawasin natin. Kasi pag binawas natin doong isa, magiging overreach. Pero babawiin natin dito sa curve na to, para pag nag-hit yung throttle ng 69%, mag-overlean. Pero in the middle of the curve, alam mo yung kaya niyang ipaliwanag yung nangyayari, at saka yung magiging expectation sa motor. Anyway, lalalim na naman ang usapan. Again, very simple. Ang ECU remap is you are going inside the ECU, changing the parameters, the settings of the ECU, the mapping, the tables, everything. That's isa-save mo. ECU flash is that you already have a program coming from a manufacturer or a dealer or a shop or a custom tuner. Gumawa na siya ng program, isa na yun, nakabalot na yun. Okay? Kukunin mo yon, sasaksak mo sa computer or sa handheld tuner, ibabato niya sa ECU, ipa-flash niya yung memory, tas yun na yun. May bago ng setup yung ECU mo. Going to your second question, magbigay ako ng examples. Nakapagbigay na naman ako, di ba? Woolwich, Brent tuner, marami pa yan, Bazaz, Demortify, kung ano pa, Dynajet. There are so many options. Hindi ko kabisado lahat, okay? But the principle is the same for everyone. Either laptop, computer, or handheld, the principle is the same. Now, question mo is, pwede ba yan dun sa motor mo? Yung motor mo na binanggit dito sa message mo ay, correct me if I'm wrong, karburador to. So, sabi ko nga kanina, kadalasan, kalimitan, ang ECU ay nakikita sa mga EFI engines. Ang motor mo ay hindi EFI ang engine. Carbureted pa to. Karburador to. So, there's a good chance, 99% na walang ECU ang motor mo. So, hindi pwede, sorry. I don't know, nanggaling ako sa pagtutono ng karburador dahil doon sa race car ko. But I don't want to tune anybody else's carbureted engine. Ayokong ako yung tamaan ng malas. Pero marunong ako magtono ng karburador. By just looking at it, sa mga questions mo, mukhang alam ko na kung nasan yung problema ng motor mo. Pero I don't want to take a chance. I don't want to give you advice. Ayokong masisi. Okay, lalo pa itong ganitong klaseng motor, wag na. I don't wanna risk it. Masyadong popular ang motor mo. Pag nagsalita ako ng kahit ano dito, malamang maraming tumira sa akin dito sa internet. So, that's it. And hopefully to everyone else na nanonood dito, may napulot kayong kapakipakinabang. Again, I made a lot of videos about ECU tuning, how the ECU works. Halukayin nyo na lang sa uploads. Maraming salamat. But hopefully this video, yung simplification na ginawa ko for this video, yung analogy nun, sana malinawan yung mga nalilito pa rin tungkol sa kung paano magtono ng ECU. Let me know in the comments kung ano yung mga gusto nyong topic na pwede natin i-discuss pa na may kaugnayan sa ECU, and I'll be more willing to
to share my inputs and my insights. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Read. Sisilipin ko muna yung aking nilabhan at ang aking sinain. Have a good day, everyone.